tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan mampanig kayo ng daigdig boxing fans. Saan mampanig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Badaratlis Boxing Channel. No? Pag-uusapan natin ngayon, ito pong naganap. No? Panalo po si Pitbull Cruz. Laban po rito kay Rolly Romero sa pamamagitan po ng 8th round TKO. Inawat na po ng referee, bugbog eh. At ito po ay yung sa main event naman, napakamadugo po, no? Wagi po si Pundura sa isang madugong split decision. Laban naman po dito kay Tim Chu, ang dating kampiyon na si Tim Chu. Iyan po ang mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin. No? Alam nyo po, first round pa lang, grabe yung sugod ni Pitbull no? Dito kay Rolly Cruz. Talagang tama yung sinabi ni Pitbull na hindi niya papayagan na ito ay mapunta sa scorecard. Kasi po, nakita nyo naman. Hindi ko lang nakita yung pero meron dun sa comment section. Habang post-fight conference, meron daw judge na ahead pa si Rolly Romero. Sabi ko nga, grabe. Grabe naman yun. Tama lang yun na pag yung mga dayo mentality, no? Hindi ka sigurado, hindi mo sigurado. Okay. Yun na nga po, yung mga side bet na po ng mga panyanyari, no? Ito po pala, kinantsawan bigla nito ni Ryan Garcia. Ito pong si Rolly Romero kasi pala pinagpalit pala, no? May laban pala dapat itong si Ryan Garcia at saka si Rolly Romero. Pero mukhang mas pinili ni Rolly Romero yung laban na kaya niyang talunin, no? Kasi kung tutusin naman talaga hindi naman pang 140 pound itong 40 pound itong si Pitbull. Ang pagkakalam si Pitbull. Ang pagkakalam ko parang lang yan sa 126 lang siya, no? Napakaliit niya po pero ganun pa man. Yun nga yung kantsaw ni no? Yun po yung kantsaw ni Papa Ryan Garcia na dapat sila yung magkalaban ni Rolly Romero. Pero pinili niya yung mas yung laban na sa tingin niya ay kaya niyang ipanalo. Kasi napagtatalo to siya, di ba? Pag mga may pangalan, 135, akalain yun. Maliit na siya sa 135 eh. 135 ba siya? Nung naglaban ba sila ni Tank Davis sa 135 ba? Okay. Ibig sabihin, weight bully, no? Wini-weight bully siya ni hindi lugi naman masyado si Inoue. Hindi po papayag si Inoue na malugi siya. Kaya kinantsawan niya to si Rolly Romero na iniwasan mo ko dahil akala mo kayang-kaya kayang-kaya mo yung nilabanan mo. Kumbaga chineripick niya Chineripick niya si Pitbull Cruz sa pag-aakalang mas madaling laban to kaysa kay Ryan Garcia. Pero syempre, sayang yung kita. Sayang yung kita. Ganun mo man, yun nga, at kinakantsawan din po siya ng mga Mexican fans kasi before ton laban na to, tinawag niyang Chihuahua, no? Hindi Pitbull. Itong si Isaac Cruz, tinawag niyang Chihuahua. Kaya galit yung mga Mexican boxing fans dito kay Rolly Romero. Okay. Sa main event naman, no, katulad ng sinabi natin, split decision po.
sa napakadugong laban, no? Marami po nagsasabi na kung hindi po aksidente na nasiko, pero sa tingin ko mukhang hindi aksidente nga naman. Kasi dito po tumama nasa loob eh. Hindi po yung hindi po ba yung yung lantad na lantad. Kaya lang yun na nga no, nagbago po talaga kasi yung first round pa lang grabe na yung patama ni Team Chu. Sa tingin nga natin kayang-kaya ni Team Chu kahit mas mahaba tong si Pundura, kaya niya no. Hindi naman niya iniinda yung suntok ni Pundura before na siya ay maduguan. Ito po ang problema ko rito. Grabe po yung grabe po yung tagas. Ngayon lang po ako nakakita na kahit na galing pa lang sa corner, no? Kaya maraming kumu-question eh. Kaya may nagtanong po dun sa post conference ni Team Chu na satisfied ka ba sa Catman mo na hindi napatigil yung dugo? Anong masasabi mo na maling ointment? Maling ointment daw yun nilagay sa kanyang sugat kaya hindi raw tumitigil sa dugo. Wala akong alam sa paano patitigilin ng dugo. Pero marami na po ako napanood na pagdating sa corner napapatigil talaga yung dugo Ito, katatayo pa lang, tumatagas na So, sa tingin ko, Team Chu, hindi po yung suntok Kaya niya pa rin makapagpatama, kaya niya. Kaya lang, yung pahid siya ng pahid dahil napupunta nga sa mata. Yung blurred yung vision mo. Napakahirap po nun. Kasi yung sa boxing, dapat yung mata mo riyan, matalas ka sa mga suntok ng kalaban. No? Pero yung nangyari po, talagang literal na naliligo ng dugo. Unlike yung dugo naman sa kabila ni Pundura, talagang patama, no? Yung dugo sa ilong, tsaka yung dugo ng bibig ni Pundura, talagang mula po sa patama ni Team Chu. Kaya nga ang question, kaya bigla nabuhay si Errol Spence no? Naghamon agad Ako sa tingin ko between etong si Pundura parang ayaw niyang lumabang pa kay Spence pera na yan mukhang eto po si Team Chu pag nagkaroon sila na rematch hindi naman nanalo si Pundura kasi yung first 2 rounds kayang-kaya ni Team Chu nagkaroon lang po ng problema hindi man inaamin no hindi man inaamin ni Team Chu na apektado siya nung tagas nung dugo sa kanyang pagmumuka. Talagang po yun kasi sinabi niya nga yung blurred yung vision niya. Mahirap po talagang lumaban na ganun at hindi natin alam yung epekto nun sa lakas ni Team Chu. Ang daming dugo siguro hindi niya lang maramdaman yun dahil bata pa siya, malakas pero sa tingin ko naka-apekto po yun, no? Yung pwede na niya mapabagsak si Pundura. Kaya napakaganda po nito sa rematch. Or, yun nga po pala, ang ganda naman ng impaired yung vision niya. No? Ganda ng pagkakasabi. Sa tingin ko po, bukod po dun sa impaired ambition, yung mismong lakas ni Team Chu kasi tagas yung dugo. May epekto po yun. Hindi niya lang hindi niya lang masabi na yun yung nun. Yun yung mga bata po yan. Talagang nasa prime yan ng kanilang kabataan. Anyways, may laban naman po si Errol Spence. Pareho po yan. Di mananalo kay Crawford. Tingin ko lang Kahit si Team Chu, si Pundura, mahirapan pumanalo kasi yung kilos nila masarap panoorin dahil nasa harap lang lagi. Wala talaga sila yung mga lateral movement, wala talaga.
Pati galaw ng ulo talagang nasa mukha mo lang eh. Wala po tayong nakita na likot ng ulo ba. Kaya madaling patamaan pareho. Sa tingin ko kung ang makakaharap nito si Spence, mananalo si Spence. Ang problema natin kay Spence, gaano kalala yung damage talaga niya eh. 'Di ba? Kasi parang bugbog siya kay Crawford. Eh. Kaya maganda po 'yan, no? Kung ako kay Pundura, patulan niya na 'yan. Wala naman yatang rematch clause yung laban nila. Eh. Kung walang rematch clause at naghamon si Spence, patulan niya na 'yan. Ang problema kay Spence, baka sa kalagitnaan, parang ala Turman, kalagitnaan biglang manawagan na injured. 'Yun yung problema kay Spence eh. Mambibitin, di ba? Kung si Spence, malaki kikitain mo, pero kung biglang replacement, katulad na nangyari kay Team Q. Okay, napakaganda po ng no? Maunti-unti po yan. Babalik po yung sigla ng boxing. Nakita ko naman, marami naman nanood, marami naman nakapanood ng mga tao. Kaya lang nakakapanghinayang pa rin kung yan ba ay nasa free TV lang, no? Milyon na makakanood. Mas marami kasi ang sarap pong panoorin yan yung magkaharap lang nagsusuntukan. Nakakapanibago si no si Pundura kasi hindi yan hindi marunong gumamit ng jab-jab yan. Talagang knockout artist yan kaso bilang Meksikano no. Kaya tuwan-tuwa na naman yung mga Mexican fans. Yan lang po ang ating paglilingkod sa inyo. Total, konti lang naman, no? Ano lang, para mawala lang yung natin, yung